Masaya ako ngayon kasi pinayagan ako ng amo ko na magpunta ng market. So mag-withdraw ako ng pera, binigyan niya ako ng pamalengke. Dahil wala akong card kasi nasira yung card ko, hindi pa nakakabili si among babae. 2 days lang yung bibilin kong pagkain para sa iluluto ko. So, after kong ma-withdraw yung pera, on the way na ako ngayon papunta sa market. Medyo malayo-layo siyang lakarin pero okay lang kasi antimano kagabi nagpaalam na ako kala amo na kung bibigyan nila ako ng pera, mamamalengke ako ng maaga. So, from West Kowloon, pupunta pa ako, maglalakad ako papunta sa Jordan. Bili ng mga kailangan ko sa lulutuin. Mula sa place kung saan kami nakatira ay medyo malayo talaga yung wet market sa amin. Medyo malayo-layong lakarin at talagang todo effort ako kapag pinapapunta ako dito o pinapayagan ako ng mga amo kong bumili ng mga lulutuin ko o kailangan ko sa pagluluto para sa hapunan ng mga amo ko. Ito naman po ay hindi palaging nangyayari. Hindi katulad ng ibang katulong na halos weekly silang pumupunta sa palengke. Minsan ang mga amo ko sila po ang umu-order ng kailangan kong lutuin sa hapunan nila o kaya naman minsan kapag walang time ang mga amo ko ay papayagan nila akong pumunta sa market. Dito sa Hong Kong, ito po talaga ang pinaka-importante sa mga amo. Kailangan marunong kang mamalengke at may alam ka kung papaano magluto. Nung unang dating ko naman po dito sa Hong Kong ay hindi rin ako marunong sa pagluluto. Natuto lang po ako nung sa unang kontrata ko. Sa unang kontrata po ako talaga unang napersang matutong magluto. Hanggang sa natutunan ko na siya at hanggang ngayon ay ine-enjoy ko na po sa mga sumunod kong amo. Sa umpisa ay mahirap at parang kinakabahan ka dahil nga may mga among medyo stricto sa pagkain at sa pagluluto. Dahil nga maghapon silang nasa trabaho, gusto nila pag uwi nila ay maayos yung pagkain nilang kakainin. At lalong-lalo na kailangan mong matutong magluto kung meron kang alaga. Sabi sa akin ni sir, bumili daw ako ng manok na fresh na halagang 70 to 150. So, dahil nga ayaw nila ng frozen, bumili ako ng fresh, 150. Sa mga nakaraan kong amo, medyo mahirap ang mga niluluto ko. 5 putahe dapat ang ihahain ko sa lamesa araw-araw. Iba kasi ang nakaugalian na ng mga Chinese at iba lalo ang kultura nila. Hindi rin sila sanay kumain ng walang soup sa hapagkainan. Auntie, can I have 1 kati for this one? Morning, Auntie. 1 kati. 1 kati, okay. $10. So, Pero ang amo ko ngayon, dahil half Australian sila at half Chinese, hindi sila mahilig sa maraming pagkain, lalo na sa soup. Dito sa mga amo ko, ang importante sa kanila ay may protein, kanin o di kaya naman ay noodles at saka gulay. Pagdating sa pagkain, sa akin talaga dumedepende ang mga amo ko. Ako na rin ang nagde-decide kung ano bang gusto kong lutuin para sa kanila. Ang napuntahan kong amo ngayon ay napakasimple lang pagdating sa pagkain. Minsan pa nga inuulit-ulit namin kung ano lang yung natitira nilang pagkain. Iinit-init ko lang o kaya naman ay dadagdagan ko ng 1 putahe para hindi naman sila maboring sa kinakain nila. May mga amo din na minsan kapag Sabado o kaya Biyernes ng gabi ay umu-order sa restaurant o kaya kakain sa labas kasama ang katulong. Pero ang mga amo ko, hindi sila mahilig kumain sa labas. Mas gusto nila na sa bahay sila kakain. Bilang mo sa daliri kung ilang beses lang silang kumakain sa restaurant. Kaya naman, obligado talaga akong magluto araw-araw. Hindi naman kailangan na marunong ka na magluto. Kapag mag-a-apply ka dito sa Hong Kong, lahat naman ng bagay ay natututunan. Yun nga lang, mas mabuti pa rin na meron kang kaunting kaalaman kung paano mo iluluto yung pagkain ipapakain mo sa amo mo.
Tapos na ako mamalengke. Uwi na ako. Sana hindi stay in si sir kasi kahapon stay in siya. Kasi wala akong trolley. Nasira yung trolley ko. Hindi pa nakakabili si among babae. Kulang ako saglit, napagod ako. Wala kasi akong trolley. Sana hindi stay in si sir sa bahay. Kasi kahapon stay in siya eh. Pauwi na ako. Ang bigat ng dala ko. Ang mahula ka rin. Bigat. Dito na ako malapit sa amin. Pero medyo malayo pang lakarin. Pagdating ko sa bahay galing sa palengke ay wala na ang amo kong lalaki. Pumasok na nga ito sa opisina kaya naman hawak ko na ang oras ko sa paglilinis. So dahil nga wala naman ang amo kong lalaki at wala na akong kasama dito sa bahay, bago ko simulan ng lahat ay hihigot muna ako ng mainit na kape. Bumili din ako ng isang buong manok. Kami antimanong pork, kaya dinifroze ko lang kanina. Akala ko ngayong araw na to ay stay in ang amo kong lalaki dahil nga pinoproblema ko din yung lulutuin kong tanghalian niya. Dahil nga magmumula pa ako sa palengke, medyo matagal pa akong makakauwi, baka ako nagugutom na. Pero pagbalik ko nga ay wala na siya, siguro nga ay pumasok sa opisina. Minsan kasi nag-i-stay in ang amo kong lalaki at kapag andito siya, hindi ako makapaglinis ng maayos. Pero dahil nga sa mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay, hawak ko ang oras ko kung anong unahin ko at kung ano rin yung gusto kong pagkakasunod-sunod na matapos sa trabaho ko. Sa paglilinis pala o sa oras ng trabaho ko, ako din ang nasusunod kung ano yung gusto kong unahin, kung ano yung mga gusto kong ligpitin kasi hindi naman nakikialam talaga ang mga amo ko. Yun nga lang, kapag may stay in akong amo, hindi ako makapaglinis ng maayos dahil nga may pagka-western ang amo ko, ayaw nila ng paikot-ikot ka dito sa loob ng bahay. Dito sa Hong Kong, iba-iba ang ugali ng mga amo. May mabait, may terror, may stricto,
dito at meron ding maluag sa oras mo na pwede ka nang lumabas kapag tapos na ang trabaho mo o di kaya naman ay magpahinga sa kwarto mo. May mga sitwasyon din dito na minsan kapag na-hire ka nila, pagdating mo sa bahay nila ay may ibibigay sila sa yung papel. Yung papel na yon ay schedule ng oras sa trabaho mo at schedule din kung kailan ka lang pwede magpahinga sa oras ng trabaho mo. Awa po ng Diyos, dito sa amo ko ngayon ay hindi ko naranasan yung ganun. Sa hapon nga pala ay merong activity ang aking alaga at meron ding inuutos ang amo kong lalaki. Kaya bago ako umalis ay magluluto muna ako ng isang putahe. At pagkatapos susunduin ko muna ang aking alaga at pagkabalik ko at saka dun ko na lang itutuloy ang pagluluto. Ganito ang diskarte ko sa maghapon kong trabaho para pagdating namin ng hapon hindi na ako mahihirapan at magagahol sa pagluluto. May mga ilang leftover din ang mga amo ko kaya isinama ko na rin sa magiging hapunan nila para hindi rin masayang. Pagkatapos ko mag-asikaso ng niluto ko at nagbasta ng mga lulutuin ko pa mamaya pagbalik ko ay nag-asikaso na ako para sunduin ang alaga ko at gawin itong inuutos ng amo kong lalaki sa akin. Hinatid ko muna yung alaga ko sa kanyang activity at saglit akong umalis para dalhin ito sa laundry. Ito nga pala ay damit ng amo kong lalaking pang trabaho niya. Yung activity naman ng alaga ko is malapit lang din naman dito sa Airport Express. Kaya madali lang. Yung alaga ko iniwanan ko kasi kailangan ko may pag-drive na isa. Baka pag di ko pinalik na yan sa amo ko. Pagkatapos na may makabalik galing sa activity ay nakapagluto na ako at nawala na ako ng oras para i-video ito. Ito nga pala ang buhay ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong.